sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hindi matatawaran ang pananampalataya ng ilang mga Katoliko sa atin sa Poong Maykapal. Madalas na ang ating paraan upang maipahayag ito ay ang pagdarasal gamit ang rosaryo. Pero paano kung ang inaakala mong instrumento na siyang nagsisilbing daan sa iyong mga panalangin ay siya din palang magdadala sa iyo sa isang sitwasyon na taliwas sa iyong pinapaniwalaan? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Vienna, Tubong Iloilo, at dito na nga po ako nagkapamilya. Minsan ko lamang pong napakinggan ang inyong programa nang mapadaan ako sa aking suking tindahan sa palengke. Ito yata ang siyang nagsisilbing libangan ng mga tendera doon bilang pampalipas oras habang wala silang inaasikasong mga mamimili. Nung una ko pong mapakinggan ang istoryang binasa ninyo, ay napukaw nito ang aking pansin dahil ilan sa mga kwento ninyo ay nakaka-relate ako. Akala ko nung una ay ako lang ang mga nakaranas ng kakaibang pangyayari sa aking buhay nang dahil sa aking pananampalataya. Kaya naman ang mapakinggan ko ang kwentong may kinalaman dito ay hindi na ako nagdalawang isip pa na sumulat sa inyo upang may bahagi din sa iba ang aking karanasan. Naganap po ang lahat ng ito nung ako'y maglalabing 5 taong gulang pa lamang. Ako po ay laki sa pamilya na malakas ang pananampalataya sa ating Panginoon. Tuwing may bakanting oras o panahon ay laman talaga kami ng simbahan. Bukod kasi sa pagsisimba, ay nagvo-volunteer din kami dito kapag kinakailangan. Kilala na nga dito ang inay dahil parang halos araw-araw yata ay nandito siya. Kapag wala akong pasok o pagka-uwi ko ng bahay galing sa eskwela, ay dumidiretso din ako dito upang samahan ng inay at tulungan siya sa kanyang mga ginagawa. Bata pa lamang ako ay ako na talaga ang kasama niya kapag nagpupunta siya sa simbahan. Paano ba naman kasi lagi kaming tinatakasan ng iba kong kapatid? Masaya din naman ako sa aking ginagawa dahil matatawag din po akong deboto dito. Sa sobrang pagmamahal ko nga sa aking ginagawa ay palagi po akong may dalang rosaryo sa aking bag. Pakiramdam ko po kasi kapag may dala akong ganito, ay nagsisilbi ko din itong gabay at bantay sa pang-araw-araw kong mga gawain. Marami ang nagsasabi na medyo over daw ako sa aking pinapaniwalaan. Tulad nga ng sabi nila, bawat tao ay may iba't ibang opinyon ukol sa ganitong bagay. Nasa sa atin na lamang yon kung paano natin ito paninindigan. Dahil nga naging bahagi ng buhay ko ang rosaryo, ay naging libangan ko na rin po ang pangongolekta nito. Kaya naman noong minsan ay mapadpad kami ng aking ina sa isang liblib na simbahan at palihim akong bigyan ng rosaryo na may basbas mula doon. Ayon sa matandang aking nakausap sa labas ng simbahang ito, ay hindi ko talaga ito tinanggihan. Hindi ko naman po akalain na dahil sa pagtanggap ko ng bagay na yon ay may mararanasan ako sa aking buhay na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin sa aking isipan. Nung una ay natutuwa pa ako dito dahil kakaiba ang disenyo ng rosaryo na ibinigay na yon sa akin.
ilalarawan ko sa inyo ang itsura nito upang mas maliwanagan kayo. Meron po itong hugis araw na may mga sinag sa bawat sulok. Ngunit isa sa mga pinagtataka ko dito ay wala itong tanda na Henry na karaniwan nating nakikita sa mga rosaryo o kahit pa nga sa anumang krus. May nakapulupot din na ahas sa krus at may mga tinik sa likod nito. Magaan lamang ito dahil nga sa gawa ito sa plastic, kaya naman compared sa mga naunang rosaryo na pagmamay-ari ko ay madalas ko pong ilagay sa aking bag at wallet ang bagong rosaryo ko. Tuwing may mga hindi ako magagandang karanasan ay ito ang siyang nagsisilbing lakas at paalala ko sa aking sarili na makakaya kong lampasan ang lahat ng mga yon dahil gagabayan ako ng ating Panginoon. Pero sa kabila ng ganitong pag-iisip ay dumating po ako sa puntong nataniman ng pagdududa ang aking puso't isipan. Noong mga panahon po kasing ito ay nakaranas ako ng pambubuli. Hindi ko malaman ang aking gagawin ng mga panahong yon. Hanggang isang gabi habang nagdarasal ako, hawak ang rosaryong aking natanggap, ay nakarinig ako ng isang tinig na bumubulong sa akin. Banayad at malamyos ang tinig nito. Nakala mo ay hiniheli ka. Nung una ay tinatawag lamang nito ang aking pangalan. Hinanap ko naman kaagad ang pinanggalingan ng naturang tinig ngunit hindi ko ito makita. Ilang saglit pa ay muli ko itong narinig mula sa aking likuran at sa pagkakataong yon ay binulong nito sa akin na siya na daw ang bahala sa mga umaapi sa akin. Hindi ko naman kaagad naintindihan ang nais ipahulugan ng naturang boses. Nang mga oras na yon ay tila na hipnotismo ako at tumango lamang sa sinasabi nito. Matapos ang gabi na yon ay nagsimula ang mga kakaibang kaganapan hindi lamang sa akin kundi maging sa mga taong nakapaligid. Isang araw kasi habang nasa school ako ay nilapitan ako ng mga bully kong kaklase. Natatawa ang mga ito na minamaliit ang aking pagiging relihiyoso. Tahimik lamang ako nakikinig sa kanila dahil alam kong kapag pinatulan ko sila ay mas lalo pa nila akong aasarin. Ngunit nang biglang kunin ng mga ito ang aking bag at ilaglag ang mga laman nito ay doon na ako nagalit. Kinuha kasi ng mga ito ang rosaryong nakalagay sa aking bag at tila nag-uuyam na nagdasal ang mga ito doon. Ang pinaka-leader nila ay tawa ng tawa ng mga oras na yon dahil nakikita niya ang galit sa aking mukha. Tinangka ko itong bawiin ngunit bigo ako dahil hinarangan din ako ng iba pa niyang mga kasama. Hinalik-halikan pa nito ang rosaryong hawak niya bago ito itapon sa lapag at doon ay inapak-apakan ito. Hindi ko alam kung anong sumapi sa aking katauhan ng mga oras na yon, basta ang alam ko ay tinulak ko ng malakas ang kaklase kong yon. Wala na akong narinig ng time na yon at tanging ang galit na lamang ang nangingibabaw sa akin na talagang nagdilim ang aking paningin. Nang matauhan ako ay puro kalmot sa braso ang bully kong kaklase. Dala na rin ang takot na baka magsumbong ang mga ito sa mga guro ay mabilis kong inayos ang mga nakakalat kong gamit at binawi ang rosaryong nasa lapag bago umalis sa lugar na yon. Nang araw na yon ay inaasahan ko na may magpapatawag kay inay upang pumunta sa paaralan dahil nga sa insidenteng naganap ngunit hindi ito nangyari. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nagsumbong ngunit malaki ang pasasalamat ko noon dahil alam kong mapapagalitan ako ni inay at higit sa lahat ay maaari pa akong masuspende ng eskwelahan. Kinabukasan ay medyo kabado pa din akong pumasok sa eskwelahan. Baka mamaya kasi ay inaabangan muli ako ng mga bullies na yon at gantihan sa ginawa ko sa kanila. Ngunit sa awa naman ng Diyos ay walang ganong kaganapan sa akin noong pagpasok ko. Nakapagtataka lamang dahil kilala ko ang ugali ng mga taong yon at hindi sila papayag na malamangan. Ngunit napanatag naman na din ang kalooban ko
nang makarating ako sa aming room at makitang wala ang mga ito doon. Mukhang hindi din naman alam ng aming guro ang mga nangyari. Hindi ko naiwasang isipin ang mga oras na yon na ang gabay ng rosaryong aking natanggap ang siyang dahilan upang bakit tila sinuwerte ako ng panahong yon. Muli ako napahawak dito at palihim na nagpasalamat. Kinagabihan bago matulog muli akong nagdasal gamit ang rosaryong yon. Nakangiti pa akong natulog at walang kamalay-malay. Na ilang araw mula ng gabing yon ay may bubulaga pala sa aking balita na magpapabago sa aking paniniwala. Makalipas ang ilang araw ay hindi pa din nagsipasukan ang mga kaklase kong madalas mang-away sa akin. Hindi ko naman ito masyadong iniisip dahil kung tutuusin ay pabor yon para sa katulad ko na hinaharas nila. Hanggang dumating ang sagot sa aking katanungan. Agad akong sinalubong ni inay at tinanong kung alam ko daw bang nangyari sa 3 kaklase ko. Nakakunot ang noo ko naman siyang tinanong kung sino ang tinutukoy niya. Nang marinig ko ang pangalan ng 3 kaklase kong bullies ay agad kong tinanong si inay kung ano ang nangyari sa mga ito. Ayon sa kanya ay nagkasakit ang mga ito. Nang magkwento daw ang mga magulang nila ay may nakikita daw ang 3 na kung ano-anong nilalang na bumibisita sa kanila tuwing gabi. Kung ano ang mga ito ay hindi naman matukoy ng kanilang mga magulang. Sa sobrang takot nga ng mga yon ay nagkasakit na sila dahil hindi makatulog. Kaya naman nagpasya ang kanilang mga magulang na pansamantalang huwag munang papasukin sa paaralan at ipagamot. Napaisip naman ako sa kinuwento ni inay. Nagtataka kung ano nga ba ang nangyari sa kanila. Kahit naman kasi madalas nila akong awayin o pagtripan, ay hindi ko naman hiniling ni minsan na magkaganon sila. Hanggang sa pagpasok ko sa paaralan ay napapaisip pa din ako sa nangyari sa 3 yon. May ilang kaming mga kaklase na nagpaplanong bisitahin ang mga ito sa ospital. Nahihiyaman ako sa kanila ay nagtanong ako kung maaari ba akong sumama dahil gusto ko din naman silang kumustahin. Lalo na yung aksidenteng nasaktan ko ang isa sa kanila ilang araw na nga ang nakakalipas. Malugod namang pumayag ang mga kaklase ko at sinabi sa akin na after ng klase ay pupunta sila doon dahil kinabukasan naman ay walang pasok. Nang mag-uwian na kami ay agad kaming nagpunta sa ospital kung saan makikita ang 3 naming kamag-aral. Umiwalay naman muna ako sa kanila dahil gusto kong kumustahin ang kalagayan ng nasaktan kong kamag-aral. Hanggang ngayon kasi ay nagtataka ako kung bakit hindi ito nagsumbong sa aming school guidance o guro man lang ukol sa nangyaring pananakit ko sa kanya. Pagdating ko sa kwarto ay sinalubong ako ng kanyang mama. Pagkabati ko dito at pagkasabi na nais kong bisitahin ang kanyang anak ay agad naman akong pinapasok nito. Lumabas din muna saglit at nagpaalam na bibili muna siya ng pagkain upang makapag-usap kami ng maayos ng kanyang anak. Matapos magpasalamat ay agad akong pumasok sa kwarto ng aking kaklase. Naabutan ko itong nakatulala sa kawalan. May bandage ang braso nito. Natatandaan ko na ang bahaging yon yung nasugatan ko sa kanya noong nag-away kami. Nilapitan ko siya at medyo alanganin pangang binati ito. Pagkarinig nito sa boses ko ay namutla at nanlaki ang mga mata nitong tumingin sa akin. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Pasigaw ang tanong niya na tila ba nag-hysterical. Agad ko naman siyang pinakalma at sinabing nais ko lamang siyang bisitahin dahil nabalitaan ko ang nangyari sa kanya. Pinaliwanag ko din dito na wala akong planong maghanap ng gulo. Isang malakas na tawa lamang ang sinagot nito sa akin at tila eto ay nasisiraan na ng bait. Sabi-sabi sa akin na ako daw ang dahilan kung bakit nagkakaganon sila. Medyo nainis pa ako noon sa kanya dahil sa isipan ko ay bakit ako nito sinisisi wala naman akong alam so kung anong nagaganap sa kanila. Bago pa man ako makapagtanong sa kanya ay nagpatuloy ito sa kanyang sinasabi. Simula daw noong nag-away kami ay may mga anino daw na sumusunod sa kanya.
Sa simula ay hindi niya ito pinapansin, ngunit habang tumatagal ay nagiging mas malinaw ang itsura nito. Parang mga elemento daw ito na hindi maintindihan dahil nga kasing itim ito ng anino. Ang tanging naging paraan upang masilayan niya ito ay ang namumula at tila nagbabagang mga mata nito, Papa Dudut. Gabi daw ito madalas na dumadalaw sa kanya at hindi siya nito pinapatulog. Napupuno daw kada gabi ng mga tawanan ang kanyang silid dahilan upang maistorbo siya. Bagaman at may halong pangamba, dumating na daw siya sa punto na gusto na niya itong kumprontahin. Ngunit hindi daw niya akalain na ang pagharap niya dito ang siyang magdudulot ng mas nakakatakot na karanasan sa kanya. Nilapitan daw niya ang isa sa mga aninong nakabantay sa kanya sa gabi. Kinausap niya ito at sinabihang tantanan na siya dahil gagawa na daw siya ng aksyon kapag nagpatuloy pa ito. Ngunit nagulat daw siya nang isa sa mga aninong yon nang lumapit sa kanya at agad siyang dinamba. Nang makabawi siya sa pagkabigla ay tiningnan niya ito, ngunit hindi isang anino ang kanyang nakita kundi ako mismo. Ang pinagkaiba lang daw nito sa akin ay ang mapupula nitong mga mata. Tinangka niyang manlaban dito ngunit tanging mga kalmot at sugat ang kanyang natamo. Matapos nitong masaktan siya ay agad na itong naglaho kasama ang iba pang mga anino. Ang masakit daw noon ay kahit na anong gawin niyang paggamot sa sugat na iniwan nito sa kanya ay hindi ito gumagaling. Hindi din maipaliwanag ng doktor kung bakit nangyari ito sa kanya. Naganap daw ang lahat ng iyon matapos lamang naming mag-away. Nang marinig ko ang kanyang salaysay ay hindi ko maiwasang mangamba. Bakit ang isa sa mga anino na umatake sa aking kaklase ay nagpalit ng anyo bilang ako? At sino ang mga itim na aninong yon? Bago ko umuwi ay isang katanungan ang aking iniwan sa kanya. Bakit hindi niya ako isinumbong sa aming guro? Mabait naman itong ngumiti sa akin sabay sabing yun daw ang gusto ng mga aninong yon. Kung magsusumbong daw siya ay baka mas malala pa ang tamuhin niyang mga pinsala. Tinawag pa ako nitong mangkukulam at eto na daw ang bunga ng orasyon o sumpan na ginawa ko sa kanila. Tahimik lamang ako lumabas ng kanyang silid at imbis tuloy na malinawan ako sa mga naganap sa kanila ay parang mas lalo pa akong naguluhan. Ano ang mga anino na yon? Hindi ko na alam kung ano ang aking iisipin ng panahong ito. Parang na-overwhelmed din ako sa aking mga nalaman kaya naman nauna na akong umuwi dahil pakiramdam ko ay pagod na pagod ako ng araw na yon. Nagpaalam lamang ako sa aking mga kaklase at dumiretso uwi na. Bago ko umalis doon ay tila kakaiba ang tingin ng mga kaklase ko sa akin. Para bang takot sila na hindi mawarian. Habang naglalakad tuloy ako pa uwi ay hindi ko maiwasang isipin na baka sinabi din ng dalawang bully kong kaklase sa aming mga kamag-aral na isa akong mangkukulam at sinumpa ko sila. Pagka-uwi ko ay nais ko sanang tanungin si inay sa mga bagay na aking nalaman ngunit wala ito sa bahay. Dumiretso na lamang ako sa aking kwarto at doon ay muling nanalangin ng kasagutan sa aking mga katanungan. Wala namang naganap na tulad noong una na tila may bumulong sa akin. Habang nagdadasal ako ay biglang pumasok sa akin ang rosaryong hawak ko. Naalala ko lamang kasi bigla na nung nanalangin ako dito ukol sa mga nambuli sa akin ay doon din nagsimula ang kakaibang naganap sa aking mga kamag-aral. Sa isipan ko ay hindi kaya binigay ng rosaryong ito ang aking kahilingan. Ngunit mabilis ko din naman itong kinalimutan dahil parang imposible naman yon. Sapagkat ayon sa aking natutunan, ang balik na ganti ng Panginoon sa sinumang naghahamak ng kanyang kapwa ay hindi aabot sa puntong makakasakit na ito. Hanggang sa makatulog na nga lang ako at wala pa din akong kasagutang nakuha. Halos hindi ko na namalayan na nakaidlip ako kaya naman nang makarinig ako ng ingay sa aking kwarto at magising ako ay nagulat pa ako
nang makita ang oras. Medyo groggy pa ako noon habang hinahanap ang pinanggagalingan ng ingay na siyang pumukaw sa aking pagkakahimbing. Wala naman akong napansin na kakaiba ng mga oras na yon, kaya babalik na sana ako sa aking pagkakatulog. Nang walang ano-ano'y makarinig ako ng mahihinang hagik-hik mula sa mga pintuan ng aking silid. Napabaling agad ang aking mata sa bahaging yon. Pinipilit kong aninagin ang parting yon ng silid, ngunit dahil nga sa madilim ay hindi ko talaga ito makita. Upang makasigurado na walang ibang tao doon ay nagpasya akong buksan na lamang ang ilaw. Ngunit habang papalapit ako sa bahaging yon ay nakakarinig din ako ng tila sumusunod sa akin ang mga yabag ng paa. Nang marating ko na ang switch ng ilaw, ay mabilis akong lumingon upang tignan kung sino ang gumagawa ng ingay na yon sa aking kwarto. Nanlalaki ang aking mga mata nang mula sa dilim ay maaninag ko ang isang figura ng babae. Medyo malayo ang lokasyon nito sa akin. Gulong-gulo ang buhok nito at nakatayo lamang doon, pulang-pula din ang mga mata nito. Bagaman at natatakot na ako sa mga oras na yon ay pinilit kong ikilos ang aking mga kamay para buksan ang ilaw. Gusto kong makita kung sino man ang pumasok na yon sa aking silid. Pagkapindot na pagkapindot ko ng switch ay bumungad ang liwanag at biglang naglaho ang babae. Nilibot ko ang aking paningin sa paligid upang tignan kung nasaan ito, ngunit wala talagang sino man ang naroon. Nang makasigurado ako na wala talagang ibang tao doon at medyo kumalma na ako, ay muli kong pinatay ang ilaw. Pero laking gulat ko. Nang pagkapatay ko ng switch ay lumitaw muli ang babaeng yon. This time ay mas malapit na ito sa akin kumpara sa pwesto niya kanina. Ibang kaba na po talaga ang bumalot sa aking pagkatao. Nang makita ko siya, papaanong mapupunta ang babaeng yon doon kung nawala naman ito kanina? Sa pagkakataong yon ay mas nadagdagan ang aking takot nang marinig kong humahagik-hik ang babaeng yon. Tila natutuwa siya sa nakikitang pangamba sa aking muka. Dala na din ng aking pagkataranta ay binuksan ko muli ang ilaw, muli ay nawala na ito. Dahil sa pagkakabahala na baka bigla na naman itong lumitaw kapag pinatay ko ang ilaw ay tumakbo ako pabalik sa aking kama nang bukas ang ilaw. Hindi yata ako makakatulog ng gabing yon kapag pinatay ko ito. Nagtalokbong na nga lang ako ng kumot bilang proteksyon. Nakapikit lamang ako noon ng mariin at pinipilit makatulog nang bigla na lamang namatay ng kusa ang ilaw. Halos maiyak na ako ng mga panahong ito dahil hindi ko alam ang aking gagawin. Ayokong lumabas mula sa aking pinagtataguan dahil baka kung ano ang bumungad sa akin. Pinanatili kong nakasarado lamang ang aking mga mata upang hindi makita ang anumang nilalang nasa loob ng aking silid. Ayokong lumabas mula sa aking pinagtataguan dahil baka kung ano pa ang bumungad sa akin. Pinanatili kong nakasarado lamang ang aking mga mata upang hindi makita ang anumang nilalang na nasa loob ng aking silid. Paniwalang paniwala talaga ako noon na hindi na ako gagambalain nito kapag nagpanggap akong natutulog na. Ngunit tulad ng napapanood natin sa mga pelikula, hindi epektibo ang pagtutulog-tulugan sa ganitong klase ng mga elemento. Ilang saglit lamang kasi ay naramdaman ko na parang may katabi na ako sa kama. Ramdam ko ang lamig at hininga nito. Kasama ko ito sa loob ng kumot. Mas lalo akong naiyak noon hanggang sa maalala ko ang rosaryo na nasa ilalim ng aking ulunan. Agad ko itong kinuha at nagdasal dito. Dito ko naramdaman na biglang nawala ang nilalang na nasa aking likuran. Nakahinga ako ng maluwag sa pag-akalang ayos na po ang lahat. Pinagpatuloy ko ang aking pagdarasal at unti-unti ay idinilat ang aking mga mata. Pero halos mahimatay yata ako nang pagdilat ko ay nasa harapan ko na ang mukha ng babaeng kanina lamang ay nasa aking likuran. Nakangiti ito sa akin at tila may tumutulo pang kung anong likido sa bibig nito.
At ang mas nakadagdag pa sa kilabot ko ay ang sumabay ito sa binibigkas kong pagdarasal. Malalim ang boses nito para sa isang babae na akala mo ay may ibang taong nagsasalita at hindi ito galing sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na ito dahil pati ang pagdarasal ay hindi umiepekto dito. Pakiramdam ko anumang oras ay papanawa na ako ng ulirat. Kaya naman laking pasasalamat ko nang biglang buksan ni inay ang pintuan at ilaw ng aking silid at tawagin ako nito. Pagkabukas niya ng ilaw ay nawalang parang bula ang babaeng iyon na nasa aking harapan. Sa sobrang takot ko po talaga ay talagang tumatakbo ako patungo kay inay at niyakap siya. Takang-taka naman siya sa akin kung bakit ganon ang aking reaksyon. At bakit ako umiiyak? Hindi ko naman siya kaagad masagot dahil hanggang ng mga oras na yon ay grabe pa rin ang aking trauma sa mga naganap. Inakay ako ni inay patungo sa aming kusina at doon ay inabutan niya ako ng tubig. Hawak-hawak ko ng mahigpit ang rosaryo dahil natatakot ako na baka lumitaw muli ang babaeng yon na nasa aking kwarto. Inabot din yata ng 1 oras bago ako tuluyang kumalma. At nang medyo okay na ako ay doon na ako muling tinanong ni inay kung ano nga bang nangyari sa akin at bakit niya ako naabutan sa ganitong estado. Ibinahagi ko sa kanyang lahat ng naganap, simula nung pagbisita namin sa aking kaklase hanggang sa pag-uwi ko ng bahay. Pinaliwanag ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Nagtataka naman si inay na tumingin sa akin sabay sabing bakit hindi ako nagdasal at tumawak sa rosaryo. Dito ko na ipinakita ang rosaryong mahigpit kong hawak. Halos masugat na nga ang aking kamay sa higpit ng pagkakahawak dito. Sinabi ko din sa kanya na sinubukan kong magdasal ngunit sinabayan lamang ako ng nilalang na yon. Halos manlaki naman ang mata ni inay matapos niyang makita ang rosaryo na hawak-hawak ko. Agad niya itong hinablot sa aking kamay at tinanong kung saan ko nakuha ang rosaryong yon. Bagaman at nagtataka ako sa kanyang reaksyon na isinagot ko pa din siya. Na ibinigay ito sa akin ng isang matanda noong minsang may binisita kaming liblib na simbahan. Akmang babawiin ko ito kay inay ngunit nilayo niya ito sa akin at napa-sign of the cross. Galit niya akong tinanong kung kailan ko pa nagsimulang gawin ang pagdarasal sa nasabing rosaryo. Ikinuwento ko naman sa kanya yung panahon na may nambuli sa akin. Dahil nga medyo nagtataka ako sa kanyang kinikilos kaya naman tinanong ko siya kung ano ba ang problema. Dito ay naliwanagan na ako sa lahat ng mga naging kaganapan sa akin nito lamang mga nakalipas na araw. Ayon kay inay ang rosaryong hawak ko daw ay hindi ordinaryong rosaryo na ginagamit natin sa pagdarasal. Ang bagay daw na yon ay tinatawag na satanic rosary. Kapag humiling o nagdasal ka daw dito ay hindi ang presensya ng Diyos ang iyong matatawag, kundi masasamang espiritu o di naman kaya ay demonyo. Pinaliwanag din niya sa akin ang kahulugan ng simbolo na nakaukit dito. Halos hindi ako makapaniwala sa mga pinaliwanag ni inay sa akin ukol sa rosaryong yon. Kaya naman pala nakakaranas ako ng hindi magandang bagay matapos kong makuha yon ay dahil hindi naman pala ito ang rosaryong kailangan ko. Napagalitan pa ako ni inay dahil kung ano-ano daw ang tinatanggap ko sa mga hindi ko kilalang tao. Marami daw sa aming lugar na posibleng miyembro ng mga kulto na siyang nagpapakalat ng mga ganong hindi makadiyos na bagay. Kaya hindi dapat ako tumatanggap kaagad ng ganong mga bagay. Humingi naman ako kay inay ng paumanhin dahil sa aking nagawa. Binilinan ako ni inay na pagkasikat ng araw ay pupunta kami sa simbahan upang i-turn over ang nasabing rosaryo at masira na ito upang hindi na ako masundan pa ng anumang espiritu na aking natawag nang magdasal ako dito. Hindi na nga ako nakatulog ng gabing yon dahil sa sobrang pag-aalala. Tulad nga ng sinabi ng aking inay, pagkasikat ng araw ay nagtungo kami sa malapit na simbahan sa amin upang isurrender doon ng rosary na yon. Pagdating namin ay agad na hinanap ni inay si Father. Nang makaharap nga namin ito ay pinakita ni inay ang aming dala at napagalitan muli ako dahil kung saan-saan daw ako nagdadasal nang wala akong kalam-alam. Kinuha niya sa akin ang bagay na yon at siya na daw ang bahalang mag-dispose noon.
Binigyan din niya ako ng payo na huwag muling tatanggap ng kung ano-anong bagay kung hindi mismo galing sa simbahan. Makalipas lamang ang ilang araw matapos kong ibigay ang rosaryo sa simbahan na Satanic Rosary ay muli nang nakapasok ang 3 kong kaklase. Umiiwas na sila sa akin sa takot nga na maulit ang mga kaganapang yon sa kanila. Ako naman ay natahimik na din. Hindi na muli nagpakita pa ang nilalang na yon na bumibisita sa aking kwarto. Tumatak pa ito sa aking isipan hanggang ngayon na ako ay may pamilya na. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong programa at nabigyan ako ng pagkakataon na maibahagi ang istorya kong ito. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.